بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Binabati ko po kayong lahat sa pagbati ng pananampalatayang Islam at pagbati ng mga taong paraiso. Naway bigyan tayo ng gabay sa araw na ito, sa araw ng Jum'ah, at insyaallah matatapos natin ng maaga-aga upang tayo ay makapagsala at makapunta ng masjid ng maaga insyaallah. So sa araw na ito, sa pag-aaral po natin ng classes online para sa level 2 sa FANAR, ang tatalakayin po natin ay yung Salatul Musafir. Ang pagdarasal o pagdasal ng mga taong naglalakbay. Nandito na po tayo sa pang-5 na lesson natin sa fiqh. So ano po yung tatalakayin natin? Na ang unang-una, tulad ng nakasanayan po natin yung panimula. Pangalawa, ano yung batayan ng Salatul Qasr? Yung Salatul Qasr, ito po yung pamamaraan ng pagdasal kung saan binabawasan ng raka'a. Instead na 4, nagiging 2. So inshallah, tatalakayin po natin mamaya yan. Ano yung batayan natin? Bakit natin nasabi na pwedeng gawin ito? Ang pangatlo, ano yung mga kondisyon bago isagawa o pwede nating gawin itong Salatul Qasr? At yung pang-4, ano yung pamantasan o yung batas na uukol sa Salatul Qasr? Ano yung nakakasira ng sala na ito? Ibig sabihin, meron tong mga kondisyon na kailangan natin sundin at merong mga bagay na dapat nating iwasan para hindi masira ang sala natin na ito. At yung pang-6, ano yung paghihintulot ng jama'? Ang jama' naman, ito naman po yung sabay ng dalawang sala tulad ng asar at yung zuhur. Inshallah, tatalakayin po natin maya-maya. Inshallah. So simulan po natin. Unang-una, tandaan po natin na lahat ng uri ng paglalakbay medyo may kahirapan. Baka po masabi natin, sa panahon natin ngayon, Ustads, hindi na po mahirap yung paglalakbay, eroplano na, lahat mabilis na. Kung train man ito, napakabilis na, meron pang mga bullet train. At hindi na po tayo katulad ng mga panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakatindi kapag lalakbay ka. Sa general understanding po ng paglalakbay, talagang mahirap siya. Bakit po natin nasabing mahirap? Unang-una, yung kondisyon ng utak natin hindi tulad po ng kondisyon ng utak natin kapag tayo ay nasa lugar lang natin. Yung oras ng pagdarasal natin, alam natin, tansyado natin. Kahit nasa flight, napakaganda, pero yung nasa upuan tayo, hindi tayo makagalaw unless kung bibigyan ka ng pahintulot ng stewardess o ng piloto. Kahit sa mga train, yung mga lugar doon, hindi masyadong suitable, sabihin natin, sa pagdarasal. So, kahit gaano pa man kamoderno yung paglalakbay, meron pa rin kasi yung tulog natin dyan, hindi masyadong kondisyon. Diba? Yung paligo, importante yan. Yan yung nagpapakondisyon ng mga utak ng tao, lalo na kapag magdarasal tayo. So may mga instances talaga na kailangan natin ng concentration at minsan hindi natin makukuha yan kapag medyo wala sa kondisyon yung ating utak. So, isa sa mga consider natin, bakit natin sinasabing mahirap? Dahil malayo tayo sa ating tahanan, sa ating bahay. Malayo tayo sa ating pamilya. So yung puso natin parating iniisip kung kamusta na sila, ano na yung mga kinakain nila, ano na nangyayari sa kanila. So in a way,
parang meron siyang torment o kahirapan sa ating isipan. At alhamdulillah, sa mercy o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbigyan tayo. Inshallah, makukuha natin sa mga dalil o katibayan mula sa Quran at Sunnah na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo pinapahirapan pagdating sa pagsamba sa Kanya. Masya Allah. So, hindi po ito sapilitan. Ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala napakadali. Minsan tao lamang yung nagpapahirap dahil sa kulang sa kaalaman sa pananampalataya. At ang hadith ni Umar ibn al-Khattab na ito raw ay isang sadaqa. Ang pamamaraan na pag-uusapan natin sa araw na ito ay sadaqa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin Masya Allah, pinapahintulutan tayo ng Allah, binigyan pa tayo ng sadaqa para mapadali sa mga mananampalataya ang alalahanin ang kanyang tagapaglikha. Masya Allah. So ito po yung ating introduction sa pag-uusapan natin, inshallah. Ang batayan ng Salat al-Asr. Ano ba yung dalil natin? Kasi sa Islam, lalong-lalo na pagdating sa pagsamba, hindi tayo basta-basta pwedeng gumawa ng pagsamba unless meron tayong katibayan. Okay? Al-ibada tawqifiyya. Ang ibig sabihin nun, meron kang stoplight pagdating sa pagsala. Hindi ka pagdating sa pag-ibada o pagsamba kay Allah. Hindi ka basta-bastang gagawa ng pagsamba at iniisip mo, pwede ito. Medyo okay ito. Hindi po. Lahat ng pagsamba, meron kang red light. Unless binigyan ka ng green light, which is ang kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. So, anong sabi ng Allah sa banal na Quran? وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Ano po ang ibig sabihin nito sa pinakamalapit na kahulugan nito sa Tagalog? At kung kayo o mga Muslim ay naglalakbay sa kalupaan, hindi isang kasalanan sa inyo kung inyong paikliin ang inyong pagdarasal. So maliwanag po sa Surat An-Nisa, makikita po natin sa verse 101 na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kasalanan na paiikliin mo yung dasal mo. Paano pong itsura niyan? In a nutshell, ang 4 na raka'a, pwede po natin siyang gawin 2 raka'a lamang. Ito po yung tinatawag ng qasar. So, saan natin pwedeng gawin? Sa Zuhur, dahil 4. Ang Asar. Ang Maghrib, syempre 3 lang po talaga yan. Pero Isha, pwede po natin gawing 2. So, saan natin pwedeng gawin? Sa Zuhur, sa Asar, at saka sa Isha. Yung 2 na Fajr at yung 3 na Maghrib, ganun pa rin po siya kahit tayo ay traveler o manglalakbay. Sabi ni Abdullah ibn Umar, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumama ako sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa biyahe at kapag siya ay nagsasala o nagdarasal, sa panahon ng pagbibiyahe ay hindi sumusobra ng 2 raka'a, ganun din sila Abu Bakar, Umar at Uthman. So, ayon po sa salaysay ni Abdullah ibn Umar, ibig sabihin anak ni Umar, na nakasama siya sa paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at never na humigit sa 4 na raka'a yung kanyang pagdarasal. Isang katibayan o dalil na pinapahintulutan at dapat na ginagawa ng mga Muslim yung o maaaring gawin ng isang Muslim dahil pati sina Abu Bakar, Umar at saka si Uthman,
Ito po yung nakuha nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita po natin yan sa isinalaysay ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Ano naman po yung mga kondisyon bago natin maisagawa ang tinatawag na kasar? Kapag ayon sa mga pantas natin, no? Kapag ang distansya ng pagbibiyahe ay umabot ng 81 kilometers. Marami pong mga kaul o yung opinion ng ating mga ulama. Ayon po sa libro na ginagamit po natin, ang pinili po nila ay 81 kilometers. Pero sa pinaka tanggap, kailangan po natin balikan dun sa urf o yung nakasanayan ng mga tao sa kanilang lugar. Kung ang 81 kilometers para sa kanila ay hindi pa tinatawag na paglalakbay, hindi pa po tayo pwedeng magkasar. Or, kung sa kanila, kapag lumagpas ka na sa isang baryo, no, sa definition ng mga tao, paglalakbay na ito, pwede na po tayong magkasar. So, ganun po. Ayon sa ating libro, 81 kilometers. Sa katanggap-tanggap, no, katanggap-tanggap na opinyon ng mga ating mga ulama, ibalik po natin dun sa definisyon ng mga taong kung saan tayo nakabase. So, kung for example, sa bayan natin, kinoconsider na nga na 2 bundok, traveler ka na. So, inshallah, pwede na po natin isagawa. So, ito po yung kondisyon. Kailangan mai-consider na siya ay isang paglalakbay. Pangalawa, kapag ang pagbiyahe ay para sa mabuting layunin. So, yung iba na kapag maglalakbay, let's say papuntang Paris at hindi naman ang layunin maganda or pupunta sa isang baryo or sa isang city dahil hindi sila kilala doon, pupunta doon sa bangko at lulusubin at magnanakaw, or meron silang papatayin doon sa isang lugar na kahit malayo po yung pagbiyahe nila, hindi po katanggap-tanggap yung pagsagawa nila ng kasar. Kailangan yung layunin po natin sa pagpunta natin sa mga lugar o travel natin, kailangan hindi siya part ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, kapag hindi nagsaloob na maging residensya. Ano pong ibig sabihin niya? Kapag ang isang tao ay nagniya o nagkaroon ng intensyon na sabi niya, inshallah, hindi na ako magta-travel, dito na ako mag-i-stay. So, required na po sa kanya na siya ay magsagawa na ng kompletong raka'a ng kanyang pagdarasal. Ibig sabihin, 4 na raka'a na ang gagawin niya sa bawat sala ng Dhuhr, Asar at ng Isha. Okay? So, depende po sa niya ng isang tao. For example, nandito tayo sa Qatar ngayon, naglakbay tayo. At sabi ko, hindi na ako kinoconsider ko ng residente na ako ngayon ng lugar na ito dahil matagal-tagal yung kontrata. For example, 1 year or 2 years. So, ganun po. Kapag nagkaroon na tayo ng intensyon na tayo ay hindi na magta-travel, saka po nangyayari yung tinatawag na kondisyon. Nawawala po yung kondisyon na pwede nating gawin, yung tinatawag na kasar. Okay? Ano naman po yung pamantasan natin? Paano ba isinasagawa ito? Number 1, maari sa isang biyahero na bawasan ang bilang ng 4 na raka'a. Tulad po ng nabanggit natin kanina, yung sala na 4 na raka'a, pwede po natin yan na iklian at gawing 2 raka'a lamang. Reminder lang po, itong kasar ay maaari lang natin gawin kapag tayo ay
naglalakbay. Hindi po natin pwedeng gawin ito kapag tayo ay may sakit. For example, nasa bahay tayo at may sakit, malubha yung ating sakit, hindi po natin pwedeng ikasar yung ating sala, pero pwede natin ipagsabay yung dalawang sala. Reminder lang po yun para po hindi tayo malito. Basic understanding, ang kasar ay maaari lang nating gawin kapag tayo ay naglalakbay. Okay? So, yung 4 na rakaah, gagawin nating 2. Isasagawa niya ang mga dasal na ito ng tigda 2 rakaah lamang kapag nakumpleto ang mga kondisyon na nabanggit kanina sa taas. So, yung kondisyon na binanggit nating 3, kailangan masunod yun. So, maaari niya nang gawin yung pag-ikli ng kanyang pagdarasal. Pangalawa, maaari rin niya na ipagdikit, ipagsabay ang 4 na rakaah. Paano po ang itsura po nito? Para po maliwanag sa atin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga tagusunod ay nagsasagawa ng kasar. Okay? I mean, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa tulad ng hadith na binanggit natin kanina, at lahat ng kanyang tagasunod tulad na ni Abu Bakar at ni Umar at Uthman. So, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Umar, katotohanan, gusto ng Allah ibigay ang kanyang pahintulot katulad ng kanyang pagkapuot kapag ginagawa ang kanyang ipinagbabawal. So, ang hadith na ito, ang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa natin ng kabutihan, pinahintulutan tayong gumawa ng kasar, tulad ng degree o yung timbang ng pagkapuot ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo gagawa ng kasamaan. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, yung eagerness ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapadali sa atin yung pag-alala sa Kanya, pinahintulot na. Allahu Akbar. Allah is so merciful, napaka maawain ng ating tagapaglikha dahil lahat ng bagay hindi na po niya ipinapahirap, hindi na tayo nahihirapan sa pagsamba sa Kanya. Wala na rin tayong maidadahilan kung sakaling magkakaroon ng paglilitis sa araw ng pag-ukom. So makikita po natin ito sa salaysay ni Imam Ahmad. Ano yung nakakasira naman? Diba? Ano yung nakakasira ng pagdarasal ng kasar? Ang nakakasira ng mga kasar ay mga sumusunod. Kapag bumalik na sa kanyang lugar na pinanggalingan. So, binibigyan lang tayo ng pahintulot kapag tayo ay nasa paglalakbay. So naturally, kapag bumalik na tayo sa ating mga pamamahay at kondisyon na yung ating mga utak, dito po nawawala na yung kondisyon o nawawala na rito yung pahintulot na pwede tayong magkasar. Pangalawa, kapag naglayo na umuwi na at ang distansya niya ay mula sa kanyang pinanggalingan ay hindi na sakop ng taong naglalakbay. Tulad ng sabi natin kanina, na kapag nagniya na siya, na dumating na siya at sa kanyang pinaroroonan, at sa Qatar, at nagniya na siya, okay na po. Pero yung pagbalik din natin sa ating bahay, let's say ilang kilometro na lang, darating na tayo sa bahay. So sa pagkakataon na yun, hindi na siya considered as manglalakbay. Kung for example, inabutan siya ng saladon. Okay, nag-adhan na. At ilang kilometro na lang, nandun ka na sa bahay mo. Okay? Ibig sabihin, sa loob ka na ng city. So, hindi na
pinapahintulutan sa'yo na isagawa yung qasr. Okay? I hope maliwanag po yun. Kailangan magjama. O paano yung pamamaraan ng sabay o pagdikit o ang tawag dito, yung pagsasabayin natin yung dalawang pagdarasal. Ipinapahintulot sa biyaheng qasar ang pagsamahin. Yes, yung pagsamahin ang dasal ng duhur at yung asar. Ito po yung dalawang sala na pwede natin pagsamahin. At yung pagdasal ng duhur at asar sa oras ng asar. Okay? So, dalawang pamamaraan po. Pwede natin ipagsabay ang duhur natin at ang asar natin kapag tayo ay naglalakbay sa oras ng duhur. Takdiman, ibig sabihin advance, pwede po natin gawin yan. Dahil po sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay nasa loob ng bus. Kapag maglalakbay po tayo tulad ng Saudi or kahit sa Pilipinas, kapag malayo yung ating pupuntahan, yung mga bus hindi po basta-basta humihinto yan. So kapag meron kang pagkakataon na naabutan mo yung zuhur at nakapagsala ka ng zuhur, pwede mo nang isabay yung asar. Ang tawag po rito ay takdiman. Okay? Pagsasabay mo, paiikliin mo, at isasala mo at isasama mo yung asar. Paano po yan? Magkakamat o itatawag na, di ba? Allahu Akbar, idadasal mo na yung duhur ngayon. Magsasalam ka after ng dalawang raka'a. Pangalawang pagkakataon, mag-iiqama, itatawag mo uli, Allahu Akbar, at magdadasal ka na ng asar. So dito, natapos na yung first part. Let's say, lumakbay ka uli. At, Masya Allah, inabutan ka ng oras naman ng asar. Mula fajar, naglalakbay kayo at inabutan ka sa oras ng asar. So, hindi mo nasala yung zuhur. Ganon po, pwede po natin idasal na sabay. Pagsabayin natin ang zuhur at ang asar sa oras naman ng asar. Ito naman ay ta'khir. Jam'u at ta'khir. Ibig sabihin yan, ang pagpapasabay ng dalawang sala na sa huli. So, pwede po natin ipagsabay ang zuhur. Ganun pa rin po. Unahin natin yung zuhur at mag-iiqama tayo para sa zuhur, mag-iiqama rin tayo para sa asar. Okay? So, sa dalawang pagkakataon, pwede natin pagsabayin ang zuhur at ang asar at gagawin ito sa oras ng zuhur or sa asar. At ganun din po, pwede nating pagsamahin yung salatul maghrib at yung isya. Salatul maghrib at ang isya, ganun din po yung pamamaraan. Pwede natin isagawa ang maghrib at yung isya, takdiman, ibig sabihin gagawin natin sa oras ng maghrib or pwede po natin i-delay sa oras ng isya pero sa tertib o yung mauuna yung maghrib, mauuna yung zuhur. Okay? I hope maliwanag yung binanggit natin sa pagpapasabay o pagsabayin yung dalawang sala. Ayon sa hadith mula kay Anas, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, noon siya ay nasa digmaan ng Tabuk, kapag umalis, bago dumating ang araw sa pagkatahati, ipapahuli ang dasal sa zuhur at dasal na asar ng magkasama. At ganun din ang kanyang ginawa sa dasal ng maghrib at isya. So ito po yung katibayan natin na isinalaysay po ito ni Imam Bukhari at Imam Muslim na pwede po natin pagsabayin yung dalawa.
Ayan po sa hadith ni mula kay Anas ibn Malik. So hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.